Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na tumaas ang seismic energy na inilalabas ng Bulkang Mayon habang bumaba naman ang mga naitatalang uson at rockfall sa nakalipas na magdamanga. Ayon kay PVOC sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Marathon Bornas sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, ito ay kasabay ng naitala na pagtaas sa background tremor o mahinang pag-uga na nangangahulugang mayroong intrusion sa edifisyo ng bulkana. Aniya na nanatili sa alert level 3 ang alert level status ng bulkan at walang na-monitor na pagsipa sa iba pang mga binabantayang parametro tulad na lamang ng sulfur dioxide flux at ground deformation upang maitaas ito sa alert level 4. Gayunpaman, binalaan din niya ang mga residente na iwasan ang pagpasok sa 6 km radius permanent danger zone dahil sa banta ng pyroclastic density currents o ozone, lava flows, rock falls at iba pang mga volcanic hazard at maganda sa posibilidad ng matinding pagsabog. Sinabi ng opisyal na wala silang naitala na volcanic earthquake sa mga nakalipas na araw na nagpapahiwatig na walang bara at malayang nakakalabas ang bagma at volcanic hazard sa lava dome ng bulkana. Nagbabala rin si Bornas sa publiko tungkol sa posibilidad ng maliliit ngunit napakainit naman na lahar sa Miisi, Bunga at Basud Galis kung sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan sa summit ng Bulkang Mayon. Dito po sa may kung saan po tayo mayroong mga rockfall at o yung deposito po ng uson. Ito po yung Miisi, Bonga at Basud Galis. So, maaari po tayong makaranas na lahars kapag meron po tayong pag-ulan sa summit region na medyo may kalakasan. Ito pong mga lahars na ito ay maliliit lamang, channel confined. Ngunit mainit po yan. Kaya po, dapat po ay hindi po tangkaing tawirin, no? At lapitan o hawakan. Dahil pwede po tayong mapasok ang ating skin. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!